balik tayo kay Attorney Mabsat. Ay, wait lang. Kamusta na si Attorney Rene? Rene Bueno. Tagal na natin din nadadalaw si Attorney Rene. Uy, usapang batas. Meron siya. Senator Go, 13 hours ago. Conflict of interest. Uy, maganda to. Bongo, binabahan ng controversial mga paratang sa paggamit ng impluensya sa flood control. Okay, maganda to. Flood control. Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, mga kompanyeros, kompanyeros. Okay, sa mga di pa nakapag-subscribe kay Attorney Rene Bueno, subscribe din yung Mabsat, no? Isa sa mga iniidolo nating attorney na nagpapaliwanag ng batas. Okay, pasok, attorney. At sa aking mga kayubi sa usapang batas dyan sa aking programa sa DZXL. Mula Lunes hanggang Biyernes po yan, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, araw-araw. Simultaneously broadcast sa YouTube, Facebook, TikTok at X, yung dating Twitter. Ngayon, ang pag-uusapan po natin ay tungkol kay Senator Bongo, kung saan ang mga kumpanya ng kanyang ama at kapatid sa ama ay nakakuha ng mga proyekto mula sa Public Works and Highways Department at nagpapataas ng mga potensyal na paglabag sa batas na may kaugnayan sa conflict of interest at posibleng mga gawaing anti-graft. Dagdag pa rito, lumitaw ang masusing pagsisiyasat dahil sa isang joint venture sa pagitan ng isang kumpanya ng pamilya Go at mga kumpanyang kasalukuyang iniimbestigahan ng komite ng Senado kung saan si Go ang Vice Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. So maliwanag, merong conflict of interest. So pumunta tayo sa batas. Ang ating 1987 Constitution, particular na po ang Article 7, Section 13, ay nagpapawal sa mga miyembro ng kabinete na magkaroon ng interes sa pananalapi sa mga kontrata sa gobyerno. Bagamat direktang naangkop ito sa mga miyembro ng cabinet, ang prinsipyo ay umaabot sa mga opisyal ng publiko na naiimpluwensyahan ng mga kontrata para sa personal na pakinabang. Noong 2018, sinimulan ni Senator Antonio Trillanes ang isang pagsisiyasat sa mga potensyal na conflict of interest kung saan may mga kontrata sa gobyerno na iginawad sa mga kumpanyang pag-aari ng mga kamag-anak ni Senator Go. Isang mahalagang pagunlad sa isyang ito ay ang pagbubunyag na ang CLTG Builders, Christopher Lawrence Tesoro Go Builders, pangalan ni Senator yan isang kumpanyang pag-aari ng ama ni Senator Go na si Desiderio Go, ay pumasok sa isang joint venture kasama ang St. Gerard Construction, isang firm na pag-aari naman ni Sara Diskaya, yung nakalaban ni Mayor Vico Soto. Ang partnership na ito na nabuo noong 2017 ay nakakuha ng 5 proyekto sa infrastructure sa region ng Davao na nagkakahalaga ng mahigit 860 milyon. Kinumpirma ni Sara Diskaya ang joint venture na ito sa isang pagdinig sa Senado ng isang araw. Ang mga kumpanyang nauugnay sa Diskaya ay kasalukuyang sumasailalim sa isang pagsisiyasat ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa mga di umano'y irregularidad sa mga kontratang infrastruktura ng gobyerno. Partikular na ang mga proyekto sa pagkontrol ng baha, flood control na yan. Si Senator Bongo ay ang Vice Chairman ng committee ito. Nagpahayag ng pagkabahala ang mga kritiko ng paglahok ni Go sa pagsisiyasat nito ay nagpapakita ng isang potensyal na conflict of interest dahil sa mga naunang ugnayan ng negosyo ng kanyang pamilya sa mga diskaya. Kung patay kang bata ka. So puntahan natin yung isa pang special law, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, RA 3019. Madalas kong mabanggit ito ngayon. Dati na nagsampa si dating Senator Trillanes ng mga kasong plunder at graft laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Go, na binanggit ang isang ulat ng investigasyon ng 2018 ng Philippine Center for Investigative Journalism, PCIJ yun. So sinasabi ng reklamo na ang mga kontrata na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon ay iginawad sa mga kumpanyang pag-aari ng kapatid at ama ni Senator Go. Ipinahawatig ng investigasyon ng PCIJ na ang CLTG Builders ay ginawaran ng 4.6 billion halaga ng mga proyekto mula sa DPWH, kabilang ang 1.85 billion sa mga proyekto sa infrastruktura sa region ng Davao at karagdagang 2.7 billion sa pamamagitan ng mga joint ventures. Hinangkin ni Trillanes na ang CLTG at Alprego Builders and Supply na pag-aari ng ama at kapatid ni Go ay nanalo ng higit 6.6 bilyong halaga ng mga proyekto hanggang 2018. Napakaswerteng kumpanya nito. Pero patuloy na itinatanggi ni Senator Go ang pagkakasangkot sa negosyo ng kanyang pamilya at anumang transaksyon ng gobyerno na iginiit na ang kanyang pamilya ay mga negosyo bago pa man siya pumasok sa serbisyo publiko. Sinabi rin niya na kung may makikita anumang pagkukulang o irregularidad sa joint venture project kasama si Diskaya, siya ang unang magre-rekomenda na magsampa ng kaso kahit na laban sa kanyang pamilya.
Tinanggihan ni Go ang mga akusasyon ng korupsyon bilang isang madalas na paulit-ulit na mga isyu. Nagkaroon ng mga alalahanin tungkol sa kung ang mga kumpanya ng Go ay nakatanggap ng preferential treatment at nagtataglay ng kinakailangang kapasidad upang makumpleto ang mga iginawad na proyekto. Nagkaroon din ng mga tanong tungkol sa mga hindi pa natapos na proyekto sa infrastruktura sa rehiyon ng Davao na nag-uudyok ng pagsisiyasat sa mga kakayahan ng kontratista. Ang kasalukuyang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ay naglalayong alamin ang lawak ng mga di-umano'y ghost projects at papanagutin ang mga responsable dito sa mga multong proyekto na ito. So, itong sitwasyon ni Senator Bongo, na kung saan ang kanyang pamilya ay may mga negosyong nakakuha ng mga kontrata sa gobyerno, ay nagbubunsod ng mga seryosong tanong tungkol sa conflict of interest at posibleng korupsyon. Yung joint ventures, no? Yung joint venture sa pagitan ng CLTG Builders at ng St. Gerard Construction, kasama ang pagiging Vice Chairman ni Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa mga kumpanyang nauugnay sa diskaya ay nagpapadala sa mga alalahanin. Bagamat itinanggito ni Senator Go ang anumang maling gawain, ang mga aligasyon at ang patuloy na investigasyon ay nangangailangan ng masusing pagsusuri upang patiyak ang pananagutan at integridad sa serbisyo publiko. Mahalagang natukoy kung mayroong paglabag sa batas at kung ang mga pamilyar na ugnayan ay naka-impluwensya sa paggawad ng mga kontrata sa gobyerno. So, tingnan ko anong reaction mo doon. So, nandito na lamang po. Ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Buano. This smart zoom reading glass adjusts automatically to your vision from merong harang si attorney. Wait lang. +120 to +7. Alright. So, grabe naman. Kawawang ko naman to. Left and right na... Wait ba? Narinig ba ako? Ayan. Left and right na problema ni Bongo, mga kakabsat. Wala na. Laglagan blues na talaga to, kabsat, mga kakabsat, no? Michael Pangan, shout out Randy Gorospe, Naomi Chin, Sir Leonardo Ansag, at sa lahat. So, ayun, mga kabsat, no? So, lahat sila kanya-kanya sila ng palusot, pero wala na. Bistado na, di ba? Lahat sila may problema. Tingnan nyo nga si Diskaya ngayon, di ba? Kakahiring na ng isang araw. Kahapon, nawala na yung mga, sabi niya, 28, di ba? Luxury cars o anyari, biglang naglaho yung karamihan doon. Ilan lang nakuha ng customs. But anyway, mabsat, so mag-usap na naman tayo mamayang gabi kasi mapag-prepare na ako sa aking next class, mga absat. So again, maraming salamat sa inyong lahat, sa mga nandyan po. Thank you very much. Again, huwag kalimutan mag-like. Ilan na ba yung like natin bago tayo magpaalam? Check ko. Ayan. At least naka 1,000 views tayo for now. Thank you very much po sa mga dumalaw. 96 likers lang, mga kapsat. 4 lang. May 4 pa sa inyo hindi nagla-like. Mag-like naman kayo, guys. Baka naman, no? Sa mga hindi pa nagla-like dyan, like and subscribe po tayo. Gawin nyo ng 100 yung likes natin. Baka nakalimutan nyo. 4 na lang ako. O 3 na lang. 97. Umangat. 97 na po. Road to 100 likers. So, 3 like. Again, kita-kits tayo mamayang gabi, mga kapsat, pag-uwi ni Maestro. Hanggang sa muli. Maestro Paul is signing off. Thank you very much po sa Sir Leonardo. So hanggang sa muli, kita-kits tayo. Paalam. Bye-bye.